ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante na bago tayo pumasok sa isang relasyon, kilalanin muna natin ang taong gugustuhin nating makasama sa iisang bubong. Mahirap kasing magkamali at masaktan ng dahil sa pagmamadali. Ikaw kabarangay, meron ka bang tao na minamahal mo ng husto? Dear Papa Dudut, wala namang pinanganak na perpekto kaya alam ko na lahat tayo ay nakaranas na magkamali sa buhay. Nandun yung malulugmok tayo sa mga pagkakamaling yon. Pero ang isa sa mga pinakamahalagang katangian na dapat nating taglayin ay kung paano bumangon at bumawi sa mga pagkakamali natin. Lalo na kung meron tayong tao na nasaktan. Yun din ang isa sa mga aral sa buhay na itinuro sa akin ng namayapa kong lola na masasabi kong dala-dala ko pa rin hanggang sa pagtanda ko. Ako si RG, 32 years old at nagtatrabaho ako bilang IT consultant sa isang private company sa Taguig. Ulila na ako sa mga magulang sa batang edad at lumaki ako sa pangangalaga ng mapang-abuso kong tiyahin. Matapos mamatay ng lola ko na siyang unang kumupkup sa akin. Wala rin po akong kapatid kaya napakahirap para sa akin na solohin lahat ng lungkot at hinanakit galing sa mga taong naturingan pa namang kamag-anak ko. Naranasan kong utusan at ituring na parang hindi pamilya ng sarili kong kadugo. Kaya nga may bahagi sa aking pagkatao na kulang at naghahanap ng pagmamahal dahil hindi ko yon naranasan noong kabataan ko. Sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ay meron pa rin namang tao na nagturing sa akin na parang tunay niyang anak bukod sa lola ko. At yon ay ang asawa ng tiyahin ko na noon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Siya rin ang nagpaaral sa akin kaya nakapagtapos ako ng kolehiyo. Pero bago ako graduate ay inatake siya sa puso kaya walang buhay na siya nang inuwi sa Pilipinas. Sobrang lungkot ko noon dahil hindi man lang ako nakapagpasalamat ng personal sa taong hindi ko kadugo pero nagtrato sa akin ng mabuti. Kaya nga pinangako ko sa harap ng kabaong ng tiyuhin ko na magsisikap ako sa buhay. Pero nahirapan pa rin akong umusad lalo na at araw-araw ay pinamumukha sa akin ng tiyahin ko na kasalanan ko raw kung bakit namatay ang asawa niya. Hindi ko alam kung bakit ako ang sinisisi niya pero siguro ay alam niya kung gaano ako kamahal ng mister niya. Kaya nga pagkatapos ng libing ng tiyo ko ay nagbalot-balot na ako ng mga gamit at damit saka umalis sa bahay nila. Wala pa akong trabaho noon. Nakitira lamang ako sa kaibigan ko pero pagkalipas ng isang buwan ay nakapasok na rin ako sa isang private company. At doon na nga nagsimula ang pakikipagsapalaran ko sa buhay. Nag-focus ako sa pagtatrabaho at hindi ko na lang namalayan ang mabilis na paglipas ng 3 taon. Dito ako nakapwesto. Hi. Hello. Upo ka muna. Sige. Richelle, right? Right. Don't tell me nakalimutan mo na ako. Parang kagabi lang. Inuuwi. Pwede ba? Huwag mo nang sabihin yan. Bakit? Nahihiya ka? Totoo naman. Sarap na sarap ka pa nga habang hinahalikan ako. Grabe, napapapikit ka pa nga ng mga mata habang sinisip-sip yung balat ko. Please, ayoko nang alalahanin pa yun. Bakit mo ba kasi gusto makipagkita sa akin?
ba yun? Siyempre kailangan mo kong panagutan. Ano ka mo? Panagutan? RG, ginalaw mo ko. May nangyari sa atin kagabi sa inuman ng katrabaho mo. Tapos kinabukasan lalayasan mo lang ako? Sa lagay, ganun na lang yun? Pero kasi... Linawin ko lang na hindi ako bayarang babae. Paano kita pananagutan? Buntis ka ba? Hindi ko alam, pero malay mo, nabuntis mo na pala ako. Ano ba kasing gusto mong mangyari? Paano kita pananagutan? Gusto ko lang naman na magsama na tayo sa iisang bubong. I've heard na mag-isa ka lang na nagre-rent ng apartment mo. Baka gusto mo magkaroon ng roommate. Nasisiraan ka na ba? Ayoko nga. Ni hindi nga kita girlfriend. Di sinasagot na kita ngayon. Ha? Sabi ko, sinasagot na kita ngayon. Kaya girlfriend mo na ako. Ngayon, pwede mo na ako ibahay. Ewan ko kung anong tinira mo para makapagsalita ka ng ganyan. Kung alukin mo ako na ibahay ka, para ka lang nagtitinda ng banana Q at turon pang merienda. Di hamak naman na mas masarap ako kaysa sa banana cute turon. Patunay nga dun yung reaksyon mo kagabi habang Please, wag mo nang ituloy, okay? Alam ko naman yun eh. Pero nagdadalawang isip lang ako sa gusto mong mangyari. Ni hindi pa nga natin kilala ang isa't isa tapos gusto mo na agad magsama tayo? Saka na lang natin kilalanin ng isa't isa kapag magkasama na tayo sa apartment mo. Ang mahalaga, nagkatikiman na tayo. Hindi ka ba talaga titigil? Inaasar lang kita, masyado ka namang pikon. Pero, seryoso, gusto ko na rin kasing maranasan magkaroon ng live-in partner kaya naisip ko na magsama na tayo. Bakit ikaw? Meron bang magagalit? May girlfriend ka ba o nagugustuhan? Wala ako pareho nun. Kaya nga, tayo na lang. Saka, alam ko naman na gusto mo rin. Ramdam ko yun. Nag-aalangan ka lang. Natural. Sobrang bilis kasi. Hindi kasi ako yung tipo ng babae na mahilig magpaligaw. Gusto ko live-in na kagad. Pangarap ko yun kaso di naman matupad-tupad. Kaya, iparanas mo na sa akin. Kung hindi tayo mag-workout, saka tayo maghiwalay. Kaya sige na, pumayag ka na. May trabaho naman ako, mag-aambag ako. Masipag ako sa bahay at masarap magluto. Pero, mas masarap ako sa kama. Ay, pwede bang pag-isipan ko muna? Sige, pero hanggang bukas lang. Ang iksi naman nun. Ay, mabagal ka lang magdesisyon kaya sana bilis-bilisan mo. So paano? Bukas ha? Umaasa ako na papayag ka para matikman mo ko ulit. Richel naman. Cute mo pala kapag namumula. Yan ang gusto ko. Papadudot na kilala ko si Richel sa isang inuman noong minsan akong sumama sa opisina ko na nag-birthday. Aaminin kong na love at first sight ako sa kanya kasi naman ay sobrang ganda niya. Balingkinita ng pangangatawan, makinis ang kanyang balat na parang kinulayan ng gatas sa puti. Kulay chestnut ang malago at mahaba niyang buhok at merong kissable lips. Natatandaan ko pa na naging tampulan kami ng tukso lalo na ng mga kaopisina ko matapos akong kindatan ni Richel. Doon na rin niya ako nilapitan at nakipagkilala siya sa akin. Nalaman kong nagtatrabaho siya sa isang BPO company, single katulad ko and ready to mingle. Sobrang na-enjoy ko yung kwentuhan namin ng mga katrabaho ko kasama si Richel hanggang sa iserve na nga yung alak. Buti na lang at walang pasok kinabukasan kaya pwede kaming magpakalasing. Game na game rin naman si Richel na nooy nakakandong na sa akin at pinagsasalin ako ng inumin. Hindi ko malilimutan yung mabango niyang amoy na sigurado kong hahanap-hanapin ko. Basta ang natatandaan ko na lang ay pareho na kaming lasing nang yayain ako ni Richel sa isa sa mga bakanteng kwarto doon at doon nga ay may nangyari sa amin. Kaya nga laking gulat ko kinabukasan nang yayain niya akong ibahay ko na siya. Ni sa hinagap ay wala pa sa plano ko ang magkaroon ng kinakasama. 25 years old pa lamang ako noon. Alam kong sa buhay may asawa ay wala akong kalam-alam. Kaya nga nung una ay naisip kong tumanggi sa plano ni Richel pero hindi na ako nakapalag noong binalandra na niya sa akin ang katawan niya. Tapos sobrang mapang-akit pa siyang tumingin at manalita. Kaya naman nadala ko. Napakagat labi na lamang ako.
at naisip kong wala namang masama kung subukan namin. Kinabukasan ay pumayag na ako na lumipat siya sa apartment ko at sa paglipas ng isang buwan ay doon ko na nga siya unti-unting nakikilala, Papa Dudut. Pwede bang mag-usap tayo ng masinsinan, Richel? Pwede rin bang mamaya na? Kita mo nang wala pa sa wisyo yung tao eh. Ang sakit pa kaya ng ulo ko tapos parang nasusuka ako pero nawala naman na. Gosh, ano ba naman pakiramdam to? Yan na nga yung gusto kong pag-usapan natin. Yung tungkol sa pag-iinom mo. Ano bang problema? Nagpaalam naman ako sa'yo. Di ba nag-text ako, sabi ko iinom kami ng mga katrabaho kong babae. Tsaka wala namang pasok ngayon, kaya ayos lang yun. Ayos lang, pero tingnan mo nga itsura mo. Bakit? Ano ba itsura ko? Mukha ka ng miserable. Sakit mo naman magsalita. Ikaw kaya may hangover. Hindi mo yan mararanasan kung kinontrol mo lang pag-inom mo. Sinabihan na kita na huwag kang magpapakalasing, di ba? Pero ang tigas ng ulo mo. Natatandaan ko ganyan ka rin nung isang linggo. Doon naman sa inuman yun ang nag-birthday yung supervisor. Nangako ka pa nga sa akin na hindi ka na magpapakalasing. Tapos nangyari na naman ulit ngayon. Dapat talaga huwag ka nang uminom. Yung hindi lang ako magpapakalasing ang pwede kong tuparin sa mga sinabi ko sa'yo. Pero hindi mo ako mapapatigil sa pag-inom kasi hinahanap-hanap na ng atay ko yung alak. Kaya tinodo mo na pagpapakalasing kagabi. Oo, pero kasi nagkasiyahan na kami. Alam nga namang maging KJ ako, diba? Ewan ko sa'yo. Bakit ka ba kasi nagagalit? Nung una pa lang naman, alam mo mahilig akong uminom. Sa inuman pa nga tayo nagkakilala, diba? Tapos may nangyari pa sa atin. Tapos na yun, okay? Huwag mo nang ulit-ulitin. Sungit mo naman, Honey Bunch. Huwag mo nga akong tawagin yan. Seryoso ako sa sinabi ko ah. Ano ba kasi yung sinabi mo? Pakiulit, medyo di nag-sink in sa utak ko. Ang sabi ko, dapat huwag ka nang uminom. Ang sabi ko rin, imposible yon kasi hinahanap-hanap na ng atay ko yung alak. Tsaka, pagtatalunan pa ba natin yung tungkol sa bagay na yun? Masakit na ang ulo ko, RG. Huwag mo na akong piliting gawin yung ayaw ko. Concern lang naman ako dyan sa atay mo. Baka magkasakit ka ng malala dahil sa ginagawa mo sa sarili mo. Oh, ang sweet mo naman. Concern ka pala sa akin. Seryoso nga ako. Huwag mo nga akong ganyanin. Na-touch lang naman ako eh. At na-appreciate ko yung concern mo. Pero huwag ka na mag-alala kasi matibay itong atay ko. Subok ko na to. Hindi to umaatras sa lahat ng hamon ng alak. Bahala ka. Ang tigas ng ulo mo. Ay naku, nakakainis ka naman eh. Imbis kasi na asikasuhin mo ako dahil may hangover na nga yung tao, sinesermonan mo pa ako. Ay, nakatulong yan, grabe. Alam mo, kung ganyan lang din naman, mabuti pa iwanan mo na lang ako dito sa kwarto. Matutulog na lang ako. Ayaw kita kasama rito kasi puro kadakdak. Daig mo pa kami mga babae manermon. Di naman kita magulang, no? Ay, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Gets ko naman na concerned ka. Sinabi mo na yan eh. Pero baka nakakalimutan mo na hindi na ako bata. 26 na ako. Nasa tamang edad na para magdesisyon sa sarili ko. Tsaka, wala ka pa sa buhay ko. Nagiinom na ako. Sanay na katawan ko doon. Pero, buhay pa rin ako't malakas. Kaya sana, huwag mo na lang pakialaman yun kasi naglilibang lang naman ako eh. Stress na nga yung tao sa trabaho tapos dinadagdagan mo pa. Kaya nga, sorry na. Babawi na lang ako sa'yo. Sige, sabi mo yan ah. Oo. Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang ipagluto kita ng makakain? Hindi, busog pa ako. Pero, gusto ko bili mo ako ng bag. May nakita ko sa online ang ganda. Tingnan mo, dali! Papa Dudo, tama naman si Richel nang sabihin niyang kinasanayan na niya ang pag-inom ng alak at hindi ko yon basta-basta mayaalis sa kanya. Lalo na at gawain na rin niya yun bago pa kami magkakilala. Pero nung binili ko na siya ng bag ay nakinig na siya sa akin nung sabihin ko na sana'y maghinay-hinay siya dahil napapagod ako sa kakasundo sa kanya pag nagiinom siya. Lalo na at madaling araw o alanganin yung lugar. Bukod doon ay gusto ko rin na isaisip niya na may kinakasama na siya. Hindi na siya single katulad ng dati.
Nagkabati rin naman kami, Papa Dudut, pagkatapos ng pagtatalong yon. Bagito pa kami sa setup namin pero unti-unting natututunan naming magtiwala at irespeto ang isa't isa. Sa loob ng 1 taong pagsasama namin sa iisang bubong ay masasabi kong maraming nagbago at nag-adjust sa lifestyle ko. Magaling sa kama si Richelle. Nasasatisfy niya ang pangangailangan ko. Siguro kung may issue man kami ay tulad pa rin ng dati na naming pinagtatalunan. Walang iba kundi ang pag-iinom niya at pagiging party girl. Hindi ko mapigilang mag-alala lalo na at grabe siya kapag nalalasing. Nawawala talaga siya sa katinuan at may tendency na gumawa siya ng mga bagay na pwede niyang pagsisihan pag napapasukan ng alak ang kanyang sistema. Hindi ko makakalimutan yung nalasing siya isang beses at nagubad ng underwear noon sa inuman namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi kong mas lumalim yung feelings ko para kay Richelle nang magsama na nga kami sa iisang bubong. Kaya naman binakurang ko na siya laban sa mga lalaking nagkakagusto at pumoporma sa kanya. Tulad ng sinabi ko ay maganda si Richelle at hindi talaga yon kumukupas at mas lalo pa siyang naging sexy sa paningin ko. Kaya nga naging seloso ako at overprotective kay Richelle lalo na at maraming umaaligid sa kanya. Pero hindi naman ako yung tipo na may pagka-eskandalosong tao. Tahimik lang po akong magselos kaya nga kahit noong isang beses na nakita kong may kasamang ibang lalaki si Richelle na feeling close sa kanya noong sunduin ko siya sa workplace niya, ay nagkibit balikat na lamang ako. Inisip ko na lamang na baka bagong salta yon since hindi ako pamilyar sa mukha nito. Nakumpirma ko naman yon sa girlfriend ko nang ikinuwento niya na bago niyang trainee ang naturang lalaki. Lumipas nga mga araw ay napansin kong napapadalas ang pagsabay-sabay nila ng lalaking yon kapag lumalabas ng building kung nasaan ang opisina nila. Tapos naghihiwalay na lamang sila kapag nakikita na nila na nandun ako at nakaabang. May pagkakataon na nabad trip ako kaya sinamaan ko ng tingin ng lalaking yon. Bagay na kinainis ni Richelle nang mapansin niya. Nauwi pa nga sa pagtatalo ang tagpong yon pero kinabukasan ay nagkabati rin kami. Nagsorry ako at inaming may nangyari lang sa pinagtatrabahuhan ko na nakakainis. Kaya hindi ko sinasadyang naibunton yon sa kanya at sa trainee niya, Papa Dudut. Isang araw, nagkaroon kami ng 3 days seminar sa La Union. Kaya naman kinailangan kong umalis sa amin at iwanan pansamantala si Richelle. Sinabi niya sa akin na mami-miss niya ako. Kaya nangako ako na lagi kaming magvi-video call. Pero napaagang uwi ko at plano ko sanang sorpresahin siya. Bumili pa nga ako ng paborito niyang bulaklak at chocolate cake pero pagbukas ko ng pinto ng apartment namin, ako pala ang nasorpresa. Nahuli ko lang naman na may katalik siyang ibang lalaki, Papa Dudut. Lintik naman, Richelle! Harap-harapan mo kung winalang hiya eh! Sorry na nga, RG. Hindi ko naman sinasadya eh. Anong hindi mo sinasadya? Dinig na dinig ko pa ungol mo habang nakapatong sa'yo yung lalaking yun. Tapos, dito nyo pa talaga ginawa sa apartment ko? Hindi na talaga kayo nahiya. Nadala lang naman kami ng bugso ng damdamin. Miss na kasi kita, kaya akala ko ikaw siya. Anong akala mo ako siya? Pwede ba? Huwag mo nang bilugin ulo ko. Dinadagdagan mo pa talaga kasalanan mo. Bakit di mo na lang sabihin na malandi ka? Sobra ka naman magsalita, RG. Nakakabastos ka na. Nababastusan ka sa akin? Ano pa kaya yung ginawa nyo ng lalaking yun? Hindi ba yung kabastos-bastos sa parte ko? Kaya nga humingi ako ng sorry. Tao lang nagkakamali. Ikaw ba perpekto? Hindi rin naman, diba? Hindi nga, pero di ako gumagawa ng ganyang klaseng bagay.
Marunong ako mag-control, Richelle. Hindi katulad mo. Nawala lang ako sandali. Nangati ka na bigla tapos nagpakamot ka na agad sa ibang lalaki. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Bakit? Anong gagawin mo? Sasampalin mo ako? Sige, subukan mo. Hindi porke nagawa ko yung bagay na yun, masamang tao na ako. Ewan ko kung mahina ka lang umintindi o sadyang wala ka talagang utak eh. Nadala nga lang ako ng damdamin ko. Akala ko ikaw yun kasi miss na kita. Kayo nga mga lalaki pag natutukso at humingi ng tawad sa aming mga babae, pinapatawad namin kayo kasi mahal namin kayo. Pero pag kami, tingin nyo na agad Makati at ano pa, marumi. Ibang bagay naman yun. Hindi ako ang nakipagtalik sa ibang lalaki rito, kundi ikaw. Kaya wag mong ibalik sa akin yung kasalanan mo. At wag mo na rin subukang magpalusot. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi na mabubura sa utak ko kung ano yung nakita ko. Ang kakapal ng mukha nyo. Dito pa talaga kayo nagmilagro sa pamamahay ko. Sana man lang nagkaroon kayo kahit kaunting kahihiyan sa katawan. Lalo ka na. Sa kakasalanan mo pa rin naman dahil nagpakalasing ka na naman. Ilang beses na natin pinag-usapan yung tungkol sa pag-iinom mong yan. Pero hindi ka talaga nakikinig. Ang tigas ng ulo mo. Tapos isisisi mo sa alak yung kalandian mo? Wala akong nilalanding ibang lalaki pag hindi ako lasing. Anong wala? Halata namang close na close kayo nung lalaking yun. Kasi kung hindi, di ka rin magtitiwala sa kanya na ihatid ka rito sa apartment natin. Hindi mo siya patutuloyin dito at walang mangyayari sa inyo. Kaya sigurado ako na kahit di kayo lasing, gagawa pa rin kayo ng milagro. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Hindi ako ganong klase ng babae kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Talaga lang ha? Pumayag ka nga may mangyari sa atin nung unang beses na nagkakilala tayo. Tapos sasabihin mo hindi ka ganong klaseng babae? Lokohin mo lelang mo, Richelle. Di ka lang malandi. Haliparot ka rin. Kapal ng mukha mo. Akala mo kung sino ka kung makapagsalita. Mas makapal ang mukha mo. Malandi ka. Papadudot galit na galit ako kay Richelle at sa lalaking kasiping niya ng gabing yon na walang iba kundi ang trainee niya. Gulat na gulat silang pareho nang maaktuhan ko sila habang nakapatong sa GF ko ang lalaking yon bago ko siya dinambahan para suntukin at gulpihin. Umiyak at nag-hysterical noon si Richelle habang inaawat kami pero galit na galit pa rin ako. Gustong gusto ko silang pag-untugin ng mga panahong yon dahil ang kapal na mukha nilang magmilagro sa mismong pamamahay ko pa. Pero ewan ko ba kasi tinablan talaga ako noong umiyak si Richelle sa harapan ko at nagbakaawa na patawarin matapos kong sabihin sa kanya na malandi siya. At ewan ko rin ba sa sarili ko kung paano ko siya nagawang patawarin noong mangako siya sa akin na hindi na niya yon uulitin pa. Kahit na duming-dumi ako sa kanya ng mga panahong yon ay binaliwala ko ang pakiramdam at binigyan ko pa rin siya ng isa pang pagkakataon. Pero ang kapal ng mukha niya. Kasi inulit na naman niya ang panloloko sa akin. Hindi ko na idedetalye kung paano ko nalaman pero hindi rin naman niya kasi tinatago. Para bang proud na proud pa siya sa mga pinaggagawa niya kaya nawala na lang ako ng gana sa kanya. Kahit na magkasama kami sa iisang bubong. Tinuring ko na lamang siya na parang hangin, lalo na at ayaw naman niyang makipaghiwalay sa akin. Buti na lang at nakahanap ako ng comfort sa gabundokong workload na kulang na lang ay magpatira sa akin sa opisina namin, Papa Dudut. Hi, Sir RG. Break time Hindi ka pa kakain? Ha? Alas 12 na ba? Oo, pero subsob ka pa rin dyan sa computer mo. Oo. May report lang kasi na pinapagawa si boss kaya minamadali ko. Kailan ba deadline yan? Sa ano? Sa susunod pa pala na linggo?
Kita mo na, hindi naman pala minamadali. Ikaw lang yung nagmamadali. Hindi ko kasi mapigilan. Gusto kong tapusin na yung mga pinapagawa sa akin. Okay lang naman yun. Kaya nga natutuwa sa'yo boss natin kasi masipag ka at advance magpasa. Pero okay lang din kung mag-chill ka. Dinig na dinig kaya sa cubicle ko yung pagtipa mo sa keyboard mo. Parang gigil na gigil ka eh. Ganun ba? Sorry. No worries. Pero lately, napapansin ko na balisa ka. May problema ka ba? Wala namang tao na walang problema. Sa bagay. Pero kung ano man yan, gusto ko lang sabihin na pwede mong i-share sa akin. Willing ako makinig at good listener din ako. So huwag ka mag-hesitate. Thank you. Pero kaya ko pa naman. Talaga lang ha? Mukha ka na kayang pinagsakluban ng langit at lupa dyan. Ganun na ba ako kamiserable? Slight lang naman. Pero gwapo ka pa rin. Nako, kabago-bago mo pa lang pero bulera ka na. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguro di ka sanay na sinasabihan ng ganon, no? Oo, medyo. Ano bang dapat kong sabihin pag may nagsabi sa akin ng ganon? Madalas kasi natatameme na lang ako. Ang awkward tuloy. Madali lang yan. Pwede kang mag-thank you. Ganun lang kasimple? Oo naman. Siguro, ganun lang din sinasabi mo kapag sinasabihan kang maganda. Ha? Ang sabi ko, maganda ka, Lulu. Thank you. Oh, bakit bigla ka yatang nautal at namula dyan? Tingnan mo, singpula ng hinog na kamahatis yung mukha mo. Pwede ba wag mo nang ipagsigawan? Mamaya may makarinig pa eh. Asarin pa ako lalo. Ikaw kasi, Anong ako? akala ko kasi sanay ka ng sinasabihan ng maganda. Hindi pa rin naman. Lalo na pag ikaw yung nagsabi. Oo, kasi totoo naman yun. Ang ganda-ganda mo, Lulu. Ay, nako, inulit mo pa talaga. Gustong-gusto mo talaga akong makitang namumula, no? Sorry, ang cute mo rin kasi. Para ka talagang hinog na kamatis. Tigilan mo na nga yan. Mabuti pa, samahan mo na lang akong kumain dun sa pantry. Meron pa namang 45 minutes bago mag-resume yung trabaho natin. Kain muna tayo. Kaya lang, wala pa akong ulam. Kanin lang dala ko. Don't worry kasi ako na bahala sa ulam mo. Marami kong dala. Ako rin nagluto. Wow, ang swerte ko naman. Kasi matitikman ko yung luto mo. Aba, swerte ka talaga. Lalo special tong putaheng niluto ko. Saka gusto ko rin talaga na matikman mo to. Kaya, halika na. Kumain na tayo. Sige. Sakto, bigla ako nagutom. Magugutom ka talaga kasi oras na para kumain. Kaya nga damihan mo lang ang pagkain para mabusog ka. Okay, sige. Basta sabi mo. Baguhan lamang sa team namin si Lulu pero aminado akong nakuha na niya kaagad ang atensyon ko, Papa Dudut. Bukod doon ay maganda rin siya. Kamukha nga niya si Sanya Lopez. Magalang din siya at mainhin na magsalita. Magaling din siyang makisama kaya hindi lang ako ang natutuwa sa kanya. In fact, marami sa mga kaopisina namin ang naging instant ka-close niya. Pero sa aming lahat ako talaga yung madalas na nilalapitan ni Lulu para magpaturo tungkol sa trabaho namin. Bagay na hindi ko naman tinatanggihan bilang nauna sa kanya sa opisina namin. Kaya bilang ganti ay palagi na niya akong nilulutuan ng mga paborito niyang putahe na naging paborito ko na rin kinatagalan. Ang sarap niyang magluto. Kaya naman excited akong pumasok sa araw-araw. Bukod doon ay unti-unti ko rin siyang nakilala sa mga kwentuhan namin during lunchtime. Aminin kong nagsimula na akong humanga kay Lulu, lalo na noong nalaman kong may tungkulin pala sa simbahan ng daddy niya. Kaya pala napaka-mainhin niyang kumilos at napakagalang manalita. At doon ko nga na-realize na malayong malayo siya sa kilos at sa pag-uugali ni Richelle
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahal ko si Richelle, pero nang panahong yon ay unti-unti nang naaagaw ni Lulu ang atensyon ko. Suportado rin naman ang mga katrabaho ko ang pagiging malapit namin sa isa't isa dahil aware sila sa panloloko sa akin ng kinakasama ko. Sa katunayan ay nagsawa na sila sa kakapayo sa akin na makipaghiwalay na at huwag nang magpadala sa pagmamakaawa ni Richelle pag pinapaalis ko siya sa apartment. May nagsuggest pa nga na ipakaladkad ko siya sa mga tanod kapag nagmamatigas o di kaya ay ipablatter sa barangay. Pero hindi naman ako ganoon kasamang tao kaya hindi na yon aabot pa doon. Sa kabilang banda ay masaya ako sa closeness namin ni Lulu, Papa Dudut. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa buhay at sa ibang bagay na ginagawa niya outside our work. Doon nga ako nagsimulang mapaisip kung sakaling si Lulu ang unang nakilala ko kesa kay Richelle. Baka nasa mas maayos na disposisyon ang buhay ko. Mas nai-enjoy ko yung mga bagay na noong ko pa lamang nadidiskubre at hindi ako nakukonsumi. Lumipas pa nga mga araw at ramdam ko na hindi na lang ako ang may nararamdaman sa aming dalawa, Papa Dudut. Alam ko na may feelings na rin sa akin si Lulu at isang araw ay kinumpirma ko ngayon mula sa kanya. Alam mo, kung lagi mo akong pinagluluto nitong mga masasarap mong potahe, siguradong hahanap-hanapin ko na to. Wala namang kaso kung hanap-hanapin mo. Di naman ako mawawala. Lagi kitang ipagluluto kung gusto mo. Gusto ko, pero bakit mo ginagawa to? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ha? Kasi Sabihin mo na, hindi naman ako magagalit. nahihiya kasi ko. Baka kung ano isipin mo eh. Subukan mo lang. Malay mo naman, di ba? Sabihin mo na sa akin yung reason mo kung bakit mabait ka sa akin at palagi mo akong pinagluluto. Kasi gusto kita, RG. Oh, okay. Nagsimula lang yun sa simpleng pagkakrush eh. Pero lumalim ng lumalim habang unti-unti kitang nakikilala. Gusto ko lang talagang magpapansin sa'yo kaya pinatikim kita ng luto ko. Pero di ko akalain na masasarapan ka, na magugustuhan mo, kaya naman natuwa talaga ako. Pero masarap naman kasi talaga yung luto mo at gustong gusto ko. Oo, kaya nga simula noon palagi na ako nagluluto ng ulam o di kaya dessert para sa'yo. Masaya ako kapag nakikita kitang kumakain, lalong-lalo na kapag masyado kang subsub sa trabaho. Worried talaga ako sa'yo noon kasi di ka man lang nagbe-break time. Naisip ko tuloy, may mabigat kang problema na pinagdadaanan kaya apektado yung gana mo sa pagkain. Meron, pero ayos na naman ako ngayon. Hindi na ganun kabigat yung problema ko. Talaga? Oo, at lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ang totoo, pinagagaan mo ang bawat araw ko. Lagi na akong excited pumasok sa office kasi alam kong makikita kita at matitikman ko na naman luto mo. Kaya salamat kasi nandyan ka. Naku, wala yun. Tungkol naman dun sa sinabi mong gusto mo ako. Kalimutan mo na yun. Bakit naman? Nahihiya kasi ko. Wala namang nakakahiya dun. Lalo na't gusto rin naman kita. Ano? Gusto rin kita, Lulu. Hindi lang gusto. Mahal na nga yata kita eh. Seryoso ba yan? Baka nagbibiro ka lang Sabihin mo na para mapatawad pa kita sakaling prank lang yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi to prank. Matagal na talaga kitang gusto. Hindi ko lang sinabi agad kasi nagdadalawang isip ako na baka merong magalit. Magalit? Oo, katulad ng boyfriend o manliligaw. Naku, wala ako nun. Saka kung meron man, hindi na ako titingin pa sa ibang lalaki. Kaso nga wala. Ikaw ba? Wala rin. Yun naman pala eh. What if ligawan kita? Pumapayag ka ba?
Oo naman. Pero, what if wag na? Kasi ganun din naman yun. Anong ganun din naman yun? Sasagutin din naman kita, kaya i-advance na natin. Oo na agad ang sagot ko. Kung ganun, payag ka nang maging girlfriend ko? Oo, RG. Tayo na. Totoo ba yan? Hindi ako nananaginip ha? Hindi nga. Sige nga, kurutin mo ako. Okay, sabi mo eh. Aray ko! Oh, sabi mo kurutin kita. Oo nga. Ibig sabihin, totoo nga na girlfriend na kita. Hindi lang ako makapaniwala pero ang saya-saya ko, Lulu. I love you so much. Maniwala ka na kasi totoo yun. I love you so much din, RG. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Habang nasa lunch break pa sila. Papa Dudut, ang totoo ay may bahagi sa akin na gustong makiganti kay Richelle nang maging kami ni Lulu. Pero kinain ako ng konsensya ko dahil napakabait na tao ni Lulu. Hindi niya deserve na lokohin at pagmukaing tanga. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong gawin ang tama. Doon nabuo ang desisyon ko na tuluyan ng makipagkalas kay Richelle sa ayaw at sa gusto niya. Hindi niyo naman ako masisisi kung bakit nawala na ako ng amor sa kinakasama ko. Mali ko lang siguro ang pumayag akong maging kami ni Lulu kahit na magkasama pa rin kami ni Richelle sa isang bubong. Doon pa lang niloko ko na si Lulu dahil wala siyang kamalay-malay na in a relationship ako. Pero plano ko na talagang tapusin ang lahat sa amin ni Richelle. Kaya lang ay nagmatigas naman siya. Ayaw din niyang umalis sa apartment ko kaya ako na lamang ang umuuwi sa apartment ni Lulu para makasama siya. Kabado ako na baka malaman niya ang tungkol kay Richelle pero buti na lamang at wala namang nagkukwento sa kanya sa opisina namin na may kinakasama na ako. Siguro alam din nila na deserve ko si Lulu at hindi na kami in good terms ni Richelle. Anumang reason nila ay thankful ako dahil suportado nila ang relasyon namin ni Lulu, kaya lang ay totoo nga ang kasabihan na wala pong lihim na hindi nabubunyag. Sino ka bang babae ka? Paano ka nakapasok sa apartment ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, di mo naman nilak yung pinto nung sinusundan ko tong si RG. Halika rito, di pa ako tapos sa'yo. Huwag na huwag mong sasaktan si Lulu, Richelle! At bakit hindi mga agaw yan? Ahas, malandi. Kilala mo yung babaeng yan, RG? At bakit hindi niya ako makikilala? Ako lang naman ang girlfriend niya. Huwag mo sabihin na hindi mo alam yon. Pwede ba? Tumigil ka na, Richelle? Ayoko nga! Ayaw mo bang malaman ng babaeng niya na tayo talaga yung totoong magkarelasyon dito? Matagal na ako nakipag-iwalay sa'yo. Pero ikaw lang yung nagmamatigas. Sa ayoko nga, bakit ba? Ayoko na rin sa'yo. Dahil sa paulit-ulit mong panluloko sa akin. Sa palagay mo, paano pa kita mapapatawad? Matapos mo akong saktan ng paulit-ulit. Tapos, ikaw pa ngayon may lakas ng loob na sumugod dito para mag-iskandalo? Sinaktan mo pa si Lulu. Nagawa ko lang naman yun kasi nagulat ako nung nakita ko kayo naghahalikan eh. Tapos nagalit ako. Dapat kasi ako lang yung hinahalikan mo, hindi ko sino-sinong babae. Sa lagay, ayos lang na umalik ka ng iba't ibang lalaki? Tapos ako hindi? Wala na akong iba. Tinapos ko na lahat sa amin kasi na-realize ko na ikaw yung mahal ko. Kaya bumalik ka na sa akin, RG. Umuwi na tayo sa bahay at magsimula ng bagong buhay. Handa akong kalimutan itong nangyari. Ako na lang ulit ang piliin mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasi nuknukan ka ng sinungaling. Ayoko na rin magkabalikan tayo. Dahil may mahal na akong iba. At si Lulu yun. Ano bang meron ng babaeng to na wala ako? Di hamak naman na mas maganda ako sa kanya. Tingnan mo nga yan, mas sexy pa ako dyan eh. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Pero si Lulu ang pinipili ko. Kaya pwede ba? Simulan mo na mag-impake ng mga damit at gamit mo. Para makalayas ka na sa apartment ko. Palalayasin mo ko? Saan ako pupunta? Hindi ko alam. Problema ko pa ba yun? Pero wala na akong RG, wala na akong pera. Tapos malapit na rin akong tanggalin sa trabaho kasi basta,
Kaya please, nagmamakaawa ako, huwag mo ako paalisin. Hindi mo na ako madadala sa pagpapaawa mo. Hindi na rin ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Isa lang ang gusto kong mangyari ngayon. Yun ang tapusin na ang lahat sa atin. Hindi na kita mahal. Si Lulu na ang mahal ko. Eh di magsama kayong dalawa. Kala mo siguro magmamakaawa ko sa'yo, pues nagkakamali ka. Bagay nga kayo kasi pareho kayong cheap. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita ipapulis! Hindi mo na kailangan gawin yun kasi kusa akong rarampa palabas ng pangit mong apartment. Mga linti kayo. Lulu, nasaktan ka. Ano bang hinihintay mo? Lumayas ka na rin sa apartment ko! Lulu, please. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo dahil isa ka ring nuknukan ng sinungaling. Di ba tinanong kita kung merong magagalit pag naging tayo? Sabi mo wala. Kaya nagtiwala ako sa'yo pero biglang-bigla na lang may baliw na babaeng susugod sa apartment ko at mananakit sa akin. Pasalamat siya hindi ko siya pinabarangay pero pag bumalik pa siya dito, ipapadambot ko na siya. Pasensya ka na. Natakot lang naman ako sa magiging reaksyon mo kaya di ko na sinabi sa'yo. Mas matakot ka sa pwede kong gawin sa'yo kung hindi ka pa aalis sa harapan ko. Papa Dudut, wala akong nagawa ng araw na yon, kundi ang umalis sa apartment ni Lulu. Gulong-gulo ang isipan ko at mas lalo akong kinain ng konsensya nang marinig ko ang iyak niya pagkalabas ko ng pinto. Gusto ko sanang pumasok ulit para i-comfort siya pero alam ko na hindi yon makakatulong sa sitwasyon namin. Galit na galit sa akin si Lulu dahil sa pagsisinungaling ko tungkol sa totoong status ng relasyon namin ni Richelle. Kasalanan ko naman kasi dapat ay tinapos ko muna ang lahat sa amin bago ko pumasok sa panibagong pakikipagrelasyon. Kaya nga wala akong ibang sinisisi noon kundi ang sarili ko. Nang umuwi ako sa apartment ko ng araw ding yon ay naabutan ko pang nag-iimpake ng mga gamit at damit niya si Richelle. Matapos noon ay walang imik siyang umalis at naiwan akong nag-iisa sa 4 na sulok ng apartment ko. Napasalampak na lamang ako sa sahig habang sinasabunutan ang aking sarili. Hindi ko na rin napigilang umiyak ng mga panahong yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ko si Lulu kaya ako nasasaktan ng husto. Pero alam kong mas nasaktan ko siya. Kaya nga kinabukasan ay sinubukan ko ulit siyang kausapin noong nagkita kami sa opisina. Pero hindi na siya tulad ng dati kung makitungo sa akin. Ramdam kong may distansya na at kung kausapin niya ako ay puro tungkol na lamang sa trabaho. Labis akong nalugmok ng mga panahong yon habang pinagsisisihan ang kasalanang nagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Pero isang araw ay kinausap na lamang niya ako at humingi siya ng tawad dahil nagawa niya akong tiisin. Nagkaiyakan kami at nagkapatawaran, Papa Dudut. Si Lulu kasi yung klase ng babae na hindi mapagtanim ng galit. Marami akong sinabi sa kanya at marami rin siyang sinabi sa akin. Sa huli nagkasundo kaming maghiwalay at maging mabuting magkaibigan na lamang, Papa Dudut. Pero mabuti ang Diyos, lalo na sa mga taong lubos na nagsisisi sa mga kasalanang nagawa nila. Kasi pagkaraan ng 4 na buwan ay hindi nawala ang feelings namin ni Lulu para sa isa't isa. Unti-unti kaming nagkalapit lalo na nung nagsimula na akong umattend sa mga gathering ng simbahan nila. Doon ko rin nakilala ang mga magulang niya at ang buong pamilya niya. Hindi nga nagtagal ay nagkaaminan kami ng feelings ni Lulu at doon namin nakumpirma na mahal pa rin namin ang isa't isa. At doon na ulit namin sinimulan ang panibagong pahina ng aming pag-iibigan. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Lulu at pinagbubuntis na niya ang first baby namin. Walang pagsidla ng kasiyahan ko dahil nakilala ko na ang babaeng iniharap ko sa altar na siya ring makakasama kong bumuo ng aming pamilya. Mahal na mahal ko si Lulu at siya ang dahilan kung bakit kumpleto na ang pagkatao ko. Siya ang rason, Papa Dudut, kung bakit naranasan ko ng mahalin ng totoo at buong buo. Kaya naman pinapangako ko sa asawa ko na iingatan ko ang sumpaan namin sa altar, anuman ang mangyari at hanggang sa pagtanda namin.
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya namin ni Lulu sa Barangay Love Stories. Pareho rin po kaming avid listener ng inyong programa. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, RG. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Panapanahon ang buhay. Minsan tag-araw at minsan naman ay tag-ulan. Pero pagkatapos ng ulan ay luminitaw ang baghari na siyang simbolo ng pag-asa. Ikaw kabarangay, gaano ka kahanda sa mga pagsubok na pwede mong pagdaanan sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, noong bata ako ay madalas kapag umuulan ay nalulungkot ako. Hindi kasi ako noon makalabas para makapaglaro pero palaging sinasabi ng mama ko na biyaya ang ulan sa mga natutuyong halaman at lupa. Kaya naman habang tumatanda ako ay sinaisip ko na hindi palaging malungkot tuwing tag-ulan. Parang sa buhay lang ng tao, panapanahon. Minsan maaraw at minsan naman ay maulan. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa ating mga kabarangay na nandyan sa Pilipinas. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Raquel. 33 years old at sa ngayon ay dito na naninirahan sa India kasama ang aking Indian husband at aming mga anak. Taong 2024 lang kami nag-migrate dito pero sa Pilipinas isinilang ang mga anak namin. Nagtatrabaho po bilang engineer ang Mr. ko rito at isa naman akong housewife. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay yung buhay ko sa Pilipinas noong mga panahong bago mag-pandemic. Bali taga-Pasig kami ng mama ko at pagtitinda ng ulam ang kinabubuhay naming mag-ina, Papa Dudut. Grabe, Ma! Ubus na agad yung mga paninda natin. Alauna pa lang ng hapon. Ayaw mo nun. Maaga tayo makakauwi't makakapagpahinga. Kaya nga po, aga rin nating nagising kanina. Medyo inaantok na ako. Matulog ka pag uwi natin kasi ako may pupuntahan pa pala. Saan po? Sa kumari ko. May labada ako sa kanya. Sayang naman kung di ko pupuntahan. Hindi po ba kayo pagod? Pagod, pero sabi ko nga, sayang. Ibang klase, napakasipag niyo po talaga. Ganun talaga. Pag natapos ko naman yun ng maaga, makakauwi rin ako ng maaga para makapagpahinga. Tapos may dagdag kita pa tayo pandagdag sa pambayad natin ng upa. Malapit na naman kasi yung due date. Nakita ko na naman yung nakasimangot na pagmumukha ng landlady natin. Akala mo naman hindi babayaran. Ewan ko ba dun? Ay, maiba tayo, nak. Ano po yun? Ewan ko lang kung ako lang ang nakakapansin pero kursunada ka yata nung isa nating customer. Po? Sino dun? Yung Arjun ang pangalan? Basta, yung matangkad na may pagkamoreno. Laging bumibili sa atin ng ulam. Yun ba yung kumausap sa inyo kanina na parang may binubulong pa? Oo. Ano po bang sabi niya sa inyo? Tinatanong niya kung single ka pa raw eh. Sabi ko, ay oo. Tapos sabi niya pareho raw kayo kaya naisip ko, baka may gusto sa'yo.
Alam nyo naman po na wala pa sa isip ko ang magpaligaw. Wala pa nga ba? 24 ka na. Ganyang edad ko nung may 4 na taong gulang na akong anak. Sa bagay, aga ko rin kasing lumande. Mama talaga. Ay, gusto ko lang naman malaman mo na kahit mahirap ang buhay natin, pwedeng-pwede ka naman magka-boyfriend. Mag-boyfriend ka na. Nasa tamang edad ka na rin naman. Tsaka, masarap kayang umibig. Bakit po kayo hindi na ulit pumasok sa relasyon pagkatapos iwan ni Papa? Ay, syempre, natuon ang atensyon ko sa pagpapakananay at pagpapakatatay sa'yo. Hindi ko na naisip makipagrelasyon. Eh ngayon po ba, hindi nyo naiisip? Hindi na. Pinaglipasan na ako ng panahon. 44 pa lang naman po kayo, may asim pa. Kahit na. Ayoko nang dumampot ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Sapat na yung ginawa ng tatay mong damuho para madala ako. Ayoko na ng sakit sa ulo. Sobra naman po kayo sa sakit ng ulo. Tapos gusto nyo ako mag-boyfriend? Eh syempre, magkaibang tao naman tayo. Hindi porke sawi ang buhay pag-ibig ko magiging sawi na rin yung sayo. Kaya nga kako, subukan mo rin mag-boyfriend. Mukha namang okay yung Arjun na yun. Mabait, magalang, may itsura rin naman, kaya makipagkilala ka. Sige po, susubukan ko kapag sinipag ako. Ay nako, gusto mo yatang tumandang dalaga eh. Bata pa po ako. Oo nga, pero mabilis lang naman tumanda ang tao. Tsaka kailan mo planong i-enjoy ang buhay pag-ibig mo kapag uugod-ugod ka na? Pambihira. Kaya nga kung ako sa'yo, subukan mo namang magpaligaw. Basta, syempre, kilalanin mo muna ng masinsinan yung manliligaw mo para hindi ka matulad sa akin. Bakit po? Hindi nyo ba muna kinilala si Papa? Oo, at yon ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Pero mabuti na lang nagkaroon kami ng anak at ikaw yun. Sabi ko nun sa sarili ko, ikaw ang tama sa lahat ng maling nagawa ko. Kaya nga kahit iniwan tayo ng magaling mong papa, hindi ako pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa na kakayanin ko ang pagtataguyod sa'yo. Papadudot, wala na po akong tatay dahil nasa sinapupunan pa lamang ako ni mama ay naglaho na raw ito na parang bula. In short ay nakisama raw sa ibang babae. Kaya naman wala akong kinamulatang ama pero alam kong ginawa ng nanay ko ang lahat ng makakaya niya upang itaguyod ako. Kaya nga mahal na mahal ko ang mama ko ng higit kanino man sa mundo. Pareho kaming masiyahin, malakas tumawa at dinadaan sa biro ang mga problema. Sa ganong paraan ay nababawasan ang hirap na mga dalahin namin sa buhay. Hindi na ako nakatungtong noon sa college pagka-graduate ko ng high school dahil sa hirap ng buhay. Nakikitara lamang kami ni mama noong araw sa matapobre naming kamag-anak na nasa Cainta, Rizal. Bago kami nag-decide na umalis at mangupahan na lamang sa Pasig. Malayong pinsa ni mama ang tinirhan namin doon at nag-aambag naman kami pambili ng pagkain at pambayad ng bills. Masipag din naman ako sa mga gawaing bahay pero hindi talaga umubra ang pagsasama namin kaya umalis na lamang kami at namuhay na malayo sa kanila, Papadudot. Noong nakapangutang si mama ng pampuhunan ay nagtinda kami ng mga ulam sa tapat ng isang pabrika. 24 years old ako noong niligawan ni Arjun. Isang factory worker na sinasabi ng mama ko na kursonada ako. Na-in love rin naman ako sa kanya hanggang sa nag-decide kami na magsama sa iisang bubong matapos akong mabuntis. Ayoko pa sanang iwan ang mama ko ng mag-isa sa inuupahan namin pero siya ang nagpaalis sa akin dahil hindi raw dapat nakikisama sa kanyang magulang ang isang anak na mayroon ng sariling pamilya. Kaya wala na akong nagawa kundi ang makipag-live-in kay Arjun at tumira kami noon sa Cubao. Pero gusto ko lang linawin na maayos ang relasyon namin ni mama sa isa't isa. Bali, biruan lang namin yung pagpapalis niya sa akin, Papadudot.
Sira ka ba? Hindi ko hinahalik ka ng sahig. Nawalan lang ako ng balanse kaya tulungan mo na lang akong tumayo. Oo, sige. Huwag mo nga ako hawakan. Kanina sabi mo tulungan kita, tapos bigla mo kong itutulak at sasabihin mo ngayon na huwag kitang hawakan? Oo, hindi mo ba narinig? Bingi ka siguro. Hindi ako bingi ah. At ikaw, bakit ka lasing? Ano bang pake mo kung lasing ako? Nanay ba kita? Di naman, di ba? Hindi nga, pero baka nakakalimutan mo na kinakasama mo ko. Saka nanay ako ng magiging anak mo. Anong magiging anak ko? Wala pa akong magiging anak. Napakasira ulo mo. Dahil sa kalasingan mo, nagawa mong kalimutan ang sarili mong anak. Pwede ba? Huwag kang maingay dyan. Daig mo pa yung manok. Hilig mong pumutak. At bakit hindi kita na? Aray! Bakit mo ako sinampal? Yan ang dapat sa'yo. Sinabi ko na kasing manahimik ka. Sobra ka na! Akala mo kung sino ka! Sige, kapag hindi ka pa nanahimik dyan, paduduguin ko na sa suntok ko yung bunganga mo. Gagawin mo talaga sa akin yun? Oo naman, bakit hindi? At kailan ka pa natutong manakit ng babae, Arjun? Ngayon lang, kasi nakakabulahaw ng mga kapitbahay ang bunganga mo. Sige, sabihin mo, paano hindi kita bubungangaan? Wala kang sabi-sabi sa akin na nakipag-inuman ka pala. Baka lang hindi mo alam kung anong oras na, oh. 12:00 na ng madaling araw. Kanina pa ako alalang-alala sa yung damuho ka. Ay, talaga naman. Sige, subukan mo. Kundi magsisisigaw ako lalo para mabulahaw na natin yung mga kapitbahay natin. Napaka-eskandalosa mong babae ka. Wala ka na bang hiya? Bakit ako mahihiya? Ikaw nga yung walang hiya. Sumusobra ka na talaga, ha? Nanggigigil na ako sa'yo. Mas nanggigigil ako sa'yo. Ay, peste ka talaga. Halika nga rito. Aray! Bitiwan mo ako, Arjun! Bitiwan lang kita kapag natutok ang ilugar ang sarili mo sa pamamahay na to. Anong lugar? Alam ko naman kung anong lugar ko rito. Alam daw, pero kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino ka. Niyayabangan mo pa ako? Kung paduguin ko na talaga yung bunganga mo. Sabihin mo, bitaw! Sige, sabihin mo! Please, Arjun, bitiwan mo na ako. Kanina pa ako nasasaktan eh. Bibitiwan lang kita pag nag-sorry ka sa akin. Sabihin mo, sorry, kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na! Sorry na kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na! Yan, ganyan nga. Sige pa, mag-sorry ka pa. Dali! Sorry na! Sorry na talaga. Sabihin mo, sorry na, master. Dali, sabihin mo. Bakit ko naman sasabihin yun? Sasabihin mo ba o pupunutin ko na lang lahat ng buhok mo sa anit? Sasabihin ka na! Sasabihin ka na! Sige na, naghihintay ako. Sorry na, Master. Patawarin niya na ako. Ganyan nga. Madali naman ako kausap eh. Oh, ayan. Sa sunod, ilugar mo yung kaingayan mo para hindi ka nasasaktan. Nakakairita ka kasi. Buti pa, natutulog na ako. Huwag kang maingay dyan, ha. Good night. Papadudot, hindi ko na lamang namalayan na mabilis na palang lumipas ang 5 buwan. At sa loob ng mga panahong yon hanggang noong bago ako pinisikal ni Arjun ay maayos naman ang pagsasama namin. Pero napansin ko na mainitin talaga ang ulo niya tapos gusto niyang nasusunod palagi. Kaya nga noong sinabi niyang pumirmi ako sa bahay namin at intindihin ko na lamang daw ang pagbubuntis ko ay yon ang ginawa ko. Kaso hindi ko po akalain na darating kami sa punto na mapagbubuhatan niya ako ng kamay. Kahit naman masayahin akong tao at positibo sa buhay, ay marunong pa rin akong masaktan. Nagsorry rin naman sa akin si Arjun kinabukasan at sinabi niyang nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Papadudot, pinatawad ko siya at pinagsabihan na huwag na niyang ulitin ang pananakit niya sa akin.
Hindi ko rin po siya sinumbong sa mama ko dahil ayaw kong masira ang imahe niya bilang kinakasama ko at tatay ng magiging anak namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lahat tayo ay nakagagawa ng katangahan at kabobohan sa buhay. Hindi po yon maiiwasan dahil tayo ay tao lamang. May kasabihan nga na charge it to experience. Na ang ibig sabihin ay matuto tayo mula sa mga pagkakamali natin sa buhay at magsilbi na lamang aral sa atin ang masasalimuot na karanasan na ating pinagdadaanan. Pero ang masasabi ko lang ay napakalaking katangahan na pinatawad ko si Arjun dahil umasa akong hindi na niya uulitin ang pananakit sa akin. Pero mali ako dahil sa tuwing nalalasing siya, napipikon o nagagalit sa maliliit na bagay ay para bang may switch button sa utak niya na bigla na lamang pumipitig para makapanakit. At lahat ng iyon ay natiis ko hanggang sa sumabit ang kabuwanan ko sa pagbubuntis. Ewan, super tanga na lang talaga siguro ako ng mga panahong yon. Dahil hinayaan ko si Arjun na pagbuhatan ako ng kamay kahit na pinagbubuntis ko ang aming anak. Buti naman dinalaw mo ako rito sa tinitirhan ko. Inip na ako rito. Lalo ilang araw na akong di nakakapagtinta gawa na nagkasakit ako. Nagpahinga na lang ako ngayon kasi baka mabinat ako pero bukas magtitinda na ulit ako. Sorry po, ma. Masyadong busy lang talaga. Busy ka dyan wala ka namang ginagawa dun sa inuupahan nyo. Yung totoo. Baka naman ayaw ka lang papuntahin ng kinakasama mo rito sa bahay natin ha. Hindi naman po sa ganun. Parang ganun na rin kasi kapag tinatanong kong tungkol doon sa'yo wala ka namang sinasagot. Ay, hindi ko tuloy mapigilang mag-alala at pakaisipin ka. Tapos di ka pa nagre-reply sa mga text ko. Pasensya na po kayo, nasira na yung cellphone ko eh. Paanong nasira? Nabasag po, nalaglag. Tapos namatay na lang at hindi na gumana. Ay, kaya naman pala Pero wag na po kayong mag-alala kasi ayos na ayos lang ako. Pati na rin yung baby namin ni Arjun. O siya, sige. Napanatag na rin naman ako dahil nagpunta ka rito para dalawin ako pero... Ano po yun? Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 9 na buwan na po. 9 na buwan? Ibig sabihin kabuhanan mo na pala. Opo. Oh, bakit ka pa bumiyahe papunta rito? Santisimang babae to, oo. Dapat pumipirmi ka na lang ngayon sa bahay nyo kasi baka bigla ka na lang mapaanak niyan sa daan. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang magluwal ng sanggol sa jeep o di kaya sa kalsada? Mama talaga. Anong mama talaga? Tsaka ano ba yung tinatawa-tawa mo nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kabuhanan mo na, kaya dapat nasa bahay ka lang. Kaya ko naman po, sa katagal ko nang hindi nakakalabas. Tapos namimiss ko na kayo at nag-aalala pa ako ng husto nung nalaman kong hindi kayo nakakapagtinda. Ang alam kong dahilan pag hindi kayo nagtitinda may sakit kayo at tama nga po ako. Ayos naman ako. Magaling na ako kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Ako nag-aalala sa'yo kasi... Ay, basta, para ka namang Wag na po kayong mag-alala. Ayos lang po ako, pati ang baby ko. Sige, sabi mo Teka, ano yan? Po? Alin po? Yung itim na marka sa braso mo. Ano yan? Patingin nga. Wag na po. Anong wag na? Tsaka ano to? Pasa ba to? Hindi po yan pasa. Oy, hindi ako pinanganak kahapon, nak. Alam kong pasa yan. Pagsabi ka nga sa akin, sinasaktan ka ba ng Arjun na yon? Hindi po. Sigurado ka? Baka pinaglololoko mo ko ha? Mahihila ko patilya mo. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun. Nasagi lang po yan sa cabinet nung isang araw kaya nagpasa. Nasagi raw sa cabinet mukhang bugbog yan. Kung totoo nga yung sinasabi mo, patingin nga ng isa pang braso mo. Bakit po? Gusto ko lang makasiguro na nagsasabi ka ng totoo. Nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala na lang po kayo. Hindi mo ako masisisi na nagkakaganito ko. Nung isang gabi lang, napanaginipan kitang sinasaktan ka raw na kinakasama mo. Alalang-alala ko sa'yo nun, nak. Panaginip lang po yun. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun.
Siguraduhin lang niya dahil kung hindi may kalalagyan siya sa akin. Ma, Ano yun? ma, tingin ko manganganak na ako. Ay, Santisima! Yan ang nga bang sinasabi kong babae ka? Taga, tatawag lang ako ng tulong. Maupo ka lang muna dyan. Papa Dudut, hindi na nga nakumpirma ni Mama ang totoong sitwasyon ko sa poder ni Arjun matapos kong mapaanak ng araw na yon. Masyado pong mabilis sa mga pangyayari. Mabuti na lamang dahil naisugod naman ako kaagad ni Mama sa pinakamalapit na paanakan at ligtas kong naisilang ang baby girl namin ng kinakasama ko. Dali-dali ring dumating si Arjun sa ospital matapos siyang tawagan ni Mama at kitang-kita ko pa ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa rin ang kinakasama ko noong nakita na niya ang aming anak. Hinalikan pa nga niya ako sa noo at nagpasalamat sa akin dahil ginawa ko raw siyang tatay. Siyempre, lumambot ang puso ko sa ginawa niyang yon at naisip ko na maaaring simula na yon ang pagbabago niya at pagiging mabuting ama at kinakasama sa amin ang kanyang anak. Nangako rin naman sa akin si Arjun na hindi na niya ako sasaktan. Pero mabilis na nagdaan ang 2 buwan ay napako lang ang kanyang pangako, Papa Dudut. Arjun, ano ba? Anong ano ba? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tinatalikuran mo na ako. Ah, hindi pa ba? Akala ko tapos na eh. Gusto ko na kasi matulog. Pagod ako para lang sa kaalaman mo. Palibhasa, hindi ikaw yung nagtatrabaho sa labas. Kaya akala mo pasarap lang ginagawa ko dun. Hindi naman yun ang inaakala ko Alam ko na mahirap din ang ginagawa mong pagtatrabaho. Pero sana naman, isipin mo rin na mahirap din maging nanay at mag-alaga sa baby natin. Oh, anong gusto mong gawin ko? Wala naman ako magagawa dun kasi alam ko na tungkulin kong alagaan ang anak natin bilang nanay niya. Alam mo naman pala eh. Pero hindi naman yun ang issue rito. Ang dami-dami mo talagang alam no. Masyado kang ma-issue sa buhay. Ano ba kasing issue mo? Kinakausap pa kita tungkol sa kulang na sweldo na binigay mo sa akin, di ba? Wala na nga. Huwag kang sumigaw. Baka magising ang anak natin. Paanong di sisigaw? Nakakagigil ka na. Ulit-ulit mong sinasabi na kulang yung sweldo na binigay ko. Kahit kapkapan mo pa ako, wala ka nang mahihita sa akin. Yan na yun. Sagad na, pati patot, panabla. Lintik naman na buhay to. Hindi ka lang naman ngayong sahura nagbigay sa akin ng kulang na sahod. Pang ilan mo na ba to? Aba, ewan ko sa'yo. Ewan mo talaga sa akin kasi nakakarami ka na. Ano ba kasing pinuputok ng butsin mo dyan? Buti nga nagbigay ako eh. Pero kulang. Hindi naman ganito yung binibigay mo sa akin noon Nasaan na yung iba? Ano? Sabihin mo sa akin saan mo ginastos yung pera. Bakit ko sasabihin sa'yo? Pera ko naman yun. Sabihin mo sa akin para alam ko at hindi ko hinahanap. Hindi mo na kailangang malaman dahil akin naman yun. Dapat mo na lang gawin makontento sa kung magkano lang yung binibigay ko. Masyado kang demanding taong bahay ka lang naman. Hindi ako magdedemand ng ganito kung sumasapat yung pera na binibigay mo sa akin pero hindi Madalas kulang at hirap na akong pagkasyahin yun. Sa gatas pa lang at diaper ng baby natin kulang na yung inaabot mong sahod. Tapos gusto mo pa laging masarap ang ulam wala na nga tayong pambili. Masama bang mag-ulam ng masarap? Pinaghirapan ko naman yung perang pambili nun. Hindi ka talaga nakikinig no? Wala na nga tayong pambili tapos gusto mo palaging masarap yung ulam. Pag sinabi mong masarap, ibig sabihin nun baboy, manok at baka. Hindi ka kumakain ng gulay at isda at madalas mong iniinsulto ang luto ko. Ay nako, dami mo talagang issue sa buhay Ikaw kasi masyado kang masikreto. Ano bang pakialam mo? Hindi naman lahat ng galaw ko dapat malaman mo. Sa lagay, para palang hindi partner ang trato mo sa akin kung ganyan. Huwag ka kasing masyadong pakialamera. Kung masta ka, akala mo asawa na kita. Pero gusto mo asikasuhin kita na parang asawa ko na. Ay talaga naman. Alam mo kanina ka pa Sumusobra ka na Bakit mo ako sinampal? Hindi ko na kasi nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Masyado nang matalim kaya dapat na kitang sampalin. Sumusobra ka na talaga. Kulang pa nga yung ginawa ko.
Dapat sa'yo tinatadyakan para matuto. Tama na! Huwag mo na ako saktan! Tama na! Ayaw mo palang nasasaktan eh. Kaya sa susunod, wag mo na akong kekwestiyonin. Papa Dudut, tahimik akong umiiyak ng gabing yon dahil ayokong may kapitbahay na makarinig sa akin. Ayoko rin na magising ang bibi namin na mahimbing ng natutulog ng gabing yon. Sobrang sakit ng katawan ko sa pamimisikal ni Arjun. Pero mas masakit ang puso ko dahil inulit na naman niya ang bagay na sinabi niyang hinding-hindi na niya gagawin pa. Durog na durog ako ng mga panahong yon at pakiwari ko ay wala na akong magagawa pa. Dahil maliit pa ang baby namin at wala naman akong trabaho, ay wala talaga akong mapupuntahan. Hindi ko rin naman gustong umalis sa poder ni Arjun at pumunta kay mama dahil ayoko siyang madamay sakaling may gawing masama ang kinakasama ko. Sobrang walang-wala na ako ng mga panahong yon. Nawalan na rin ako ng pag-asa na magiging maayos pa ang buhay at pagsasama naming pamilya. Dalangin ko na lamang ng mga oras na yon na hipuin ng Diyos ang puso ni Arjun upang magbagong buhay siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mukhang narinig ng Diyos ang panalangin ko sa Kanya. Dahil hindi na masyadong namimisikal ang kinakasama ko sa paglipas ng mga araw. Paminsan-minsan na lamang kapag napipikon siya dahil hindi na talaga mawala sa ugali niya ang pagiging magagalitin. Pero nag-level up naman sa katarantaduhan si Arjun noong nagsimula siyang malulong sa sugal at pambababae. Nang mga panahong yon ay kakaisang taon lang ng anak namin. Bukod doon, habang tumatagal ay pakiramdam ko ay may naiipong galit sa akin ang kinakasama ko. Gusto na kasi niya akong magbuntis pero hindi ko sinabi sa kanya na palihim akong nagpalagay ng implant para hindi niya mabuntis. Ayoko nang magkaanak kami dahil alam ko na mas magiging miserable lang ang buhay namin sa kanya. Noon pa nga lang ay hindi na niya kami matrato ng maayos. Nang anak ko ay magdadagdag pa ba ako ng panibagong bata? Isang gabi hindi umuwi ang kinakasama ko sa inuupahan namin at kinabukasan na siya madaling araw dumating. Lasing na lasing si Arjun at dumiretso na agad sa higaan para matulog matapos akong batukan at insultuhin. Tapos nung magising siya, bandang alas 9 ng umaga ay mainit na naman ang ulo niya dahil late na raw siya sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Anak naman ang tuknene. Raquel! Alas 9 na pala ng umaga. Bakit hindi mo ako ginising kanina? Pwede ba? Huwag kang sumigaw. Nakita mong tulog pa anak natin eh. Buti sana kung ikaw magpapatahan dyan pag umiyak hindi mo nga malaro ng matagal yung anak natin. Aray ko! Aga-aga mo na naman nagbubunga nga ha? Halika rito! Kakalbuhin na kita talaga! Inaano ba kita? Bakit mo ako sinasabunutan? Nakakabalas na yung pagmukha mo sa kayang pagyayaw mo sa akin! Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Ikaw yung bagong gising dyan tapos naninigaw na agad. Paano di ako maninigaw? Hindi mo nga ako ginising kanina. Di tuloy ako nakapasok sa trabaho. Sayang yung araw. Hindi ko nakasalanan kung hindi ka nakapasok sa trabaho. Saka nung hindi ginising, nakailang sabi ako sa'yo noon tapos niyugyug pa kita pero tulog mantika ka. Ah, ganun ha? Sige, bubunutin ko na talaga pang buhok mo sa akin para magtanda ka. Tama na, parang awa mo na. Wala na akong awa, lalo na sa katulad mo. Anak! Mama? Ano ka ba? Ano pong ginagawa mo rito? Sira ulo ka! Bakit mo sinasabunutan ng anak ko? Bakit niyo naman po ako binatukan? Kulang pa yan dahil sa pananakit mo sa anak ko. Sabihin mo, nak, bakit niyo sinasabunutan? Hindi ko po alam. Basta na lang po siya nagalit sa akin. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Anong walang ginagawa? Ang aga-aga, nagbubunga ka dyan. Paano hindi kita bubungangaan?
Nakakainis ka na! Kahit nabungangaan ka pa nitong anak ko, wala ka pa rin karapatan na saktan siya. Napakasira ulo mo. Ganito palang ginagawa mo sa anak ko. Mabuti pa, wag na po kayo makialam dito. Problema na po namin to ng anak nyo. Hindi ko kayo pakikialaman kung hindi mo sinasaktan ang anak ko. Nak, sabihin mo, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking yan? Sabihin mo kay mama dali. Hindi po. Maraming beses na po niya akong sinaktan. Simula pa lang nung pinagbubuntis ko yung anak namin, nananakit na po siya, Ma. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin? Sana noon pa lang nailayo na kita sa kanya. Natakot po kasi ako. Saka nangako naman po si Arjun na magbabago na eh. Kaya lang, napako lang po yung pangako niyang yun. Sinubukan ko namang tuparin yung pangako ko sa'yo ah. Kaso anong magagawa ko kung nakakapikon ka na minsan? Anong nakakapikon ako minsan? Ang sabihin mo, mabilis ka lang talagang mapikon at magalit. Tapos kasunod na nun yung pananakit mo sa akin. Sapat na yung dahilan para may kalagyang kang lalaki ka. Sobra ka na sa ginagawa mo sa anak ko. Humanda ka sa akin. Ano pong gagawin niyo sa akin? Tinatanong pa ba yan? Eh di irereklamo kita para makulong ka. Napakakapal ng pagmumukha mong saktan ng anak ko. Ay mag-isa ko lang yung tinaguyod ng araw. Pinakaiingatan ko yan. Halos hindi ko na pinadatapuan sa lamok. Tapos ikaw, pipisikalin mo lang. Sinasabi ko na nga ba na yung nakita kong pasa niya nung buntis pa lang siya sa anak mo, eh hindi talaga galing sa aksidente, kundi mayroong bumugbog sa kanya. Nakakagalit lang at nakakasama ng loob bilang magulang ang ginawa mo sa anak ko, kaya dapat mo tong panagutan. Papadudot galit na galit ang mama ko nang aktwal niyang makita ang pananakit sa akin ni Arjun. Kamunti ko na nga siyang hindi makilala dahil para siyang nag-transform sa pagiging halimaw na nanay na gusto lang ipagtanggol ang anak niya na inapi at inalipusta ng ibang tao. Nagkabaranggayan pa nga kami at naipukulong ni mama si Arjun sa police station. Pero nagkaareglohan din kami matapos magmanikluhod ng kinakasama ko at nagmakaawa sa akin na patawarin na siya. Oo, alam ko ang sasabihin ng mga kabarangay natin. Napakatanga. Sa akin na ang korona ng katangahan ng mga panahong yon. Pero inisip ko na lamang na ayoko mawala ng tatay ang anak namin, kaya pinatawad ko naman siya. Kaso may iba palang plano ang kapalaran sa amin. Isang linggo matapos makalaya ni Arjun mula sa pansamantalang pagkakakulong sa kanya ni Mama ay inatake naman siya sa puso. Dahilan upang mamatay siya. Tulirong-tuliro ako ng mga panahong yon. Hindi ko na alam ang gagawin dahil bigla na lamang akong naiwang mag-isa na magtataguyod sa anak namin. Pero buti na lang at nandyan si Mama na siyang naging pinakamalakas na suporta ko. Kaya matapos mailibing ni Arjun ay lumipat kami ng anak ko sa inuupahan ni Mama sa Pasig upang doon tumira ng magkakasama. Naging katulong ulit ako ni Mama sa pagtitinda ng mga pagkain habang nag-aalaga sa aking anak. Mabilis na lumipas sa mga taon at kasagsagan ng pandemic ay mayroong Indian National na kumatok sa aking puso, Papa Dudut. Alam mo, marami akong napagtanto ngayong dumadaan ng buong mundo sa pandemyang ito. Ano po yun? Na maiksi lang ang buhay. Kaya dapat gawin mo lang ng gawin yung bagay na magpapasaya sa'yo. Kahit po masama at nakakasakit ng kapwa, gagawin mo kasi dun ka masaya? Parang gaga ka naman kausap eh. Siyempre, hindi mo yun gagawin. Masama nga't nakakasakit ng kapwa, di ba? Isip-isip din. Hindi yung parang utak mo nasa talampakan mo na. Sobra naman makareact si Mama, nagtatanong nga lang po ako. Ayusin mo kasi yung tanong mo. Nakakapikon ka eh. Kita mo seryoso ko rito na nagsasabi ng saloobin tapos gaganyanin mo ko. Naiintindihan ko naman po ang ibig niyong sabihin at sang-ayon po ako doon. Tingin mo may katapusan pa tong pandemyang ito?
Meron naman po. Sana nga kasi. Nakakatakot na limitado na lang yung galaw natin eh. Saka tingnan mo, wala tayong pinagkakakitaan. Naniniwala naman po ako na magiging maayos ang lahat at unti-unti ibabalik yung dati. O sige, sabi mo eh. Ayoko naman ma-stress pa at pakaisipin na hindi nabubuti ang mundo. Kasi baka naman magkasakit ako. Nakakatakot pa naman magkasakit sa panahon ngayon. Baka mamaya i-quarantine ka bigla. Hindi po mangyayari yun. Kalma lang po kayo. Kalmado na ako. Ay, maiba tayo. Kumusta kayo nung sinasabi mong Indian National na kachat mo? Ayos lang naman po. Nagugustuhan ka na ba niya? Hindi ko po alam pero nung unang beses na nag-usap kami, niyaya niya na agad ako magpakasal. Ganun ba talaga ang mga Indian? Ang bibilis. Baka kasi nakita niya sa'yo yung pagiging wife material kaya ganun. O anong sinabi mo? Sabi ko ayoko kasi wala naman sa plano ko ang pagpapakasal. Matapos nung pinagdaanan ko kay Arjun, ewan ko na lang kung hindi pa ako matakot na kumilala ulit ng panibagong lalaki. Tapos Indian pa to, hindi pa taga rito. Mababait naman ang mga Indian ah. May kaibigan akong Indian, maayos sila kausap at matitino. Yung iba pa nga sa kanila nakapangasawa ng Pinay. Pero natatakot pa rin po ako, saka ano? komplikado po ang relasyon namin kasi sinabi ko na sa kanya na may anak ako sa una kong kinasama. O anong sagot niya? Hindi raw po niya ako matatanggap kasi paniniwala nila dapat walang anak sa ibang lalaki ang babae na mapapangasawa nila. Sabi ko ayos lang naman sa akin kung hindi niya ako tanggapin dahil may anak na ako. Ayaw ko na rin sa kanya. Ay, ganun ba yun? Hindi ka nasaktan? Nasaktan, pero hindi ko naman siya mapipilit na tanggapin ako. Saka ayoko na ako lang yung tanggapin niya. Dapat tanggapin niya rin ang anak ko dahil anak ko yun eh. Sa akin ang galing yun at hindi ko ipagpapalit sa kung sino mang lalaki ang anak ko. Hindi baling tumanda kung walang kasama sa buhay katulad niyo, ma. Ay, nadamay pa ako bigla. Totoo naman po, di ba? Totoo naman yon. At tama rin naman ang mga sinabi mo. Wag na wag mong ipagpapalit ang anak mo sa kung sino mang lalaki sa mundo dahil yung mga yan, marami yan, pwedeng palitan, pwedeng iwanan. Pero yung anak mo, iisa lang yan. Basta, ang focus ko na lang sa ngayon ang anak ko. Gusto kong magsumika para mabigyan siya ng maayos na buhay sa hinaharap. Gusto kong patunayan na kahit mag-isa lang ako na nagtataguyod sa kanya, kayang-kaya ko. Hindi ka naman mag-isa kasi kasama mo ko. Opo, ma. Salamat po kasi nandyan kayo sa tabi ko. Walang anuman. Saka, sino-sino bang magtutulungan? Tayo-tayo rin naman. Basta, magsikap ka lang sa buhay. Ako nang bahala dito sa anak mo. Alam mo naman na mahal ko tong apo ko eh. At hanggat malakas pa ako, aalagaan ko siya sa abot ng makakaya ko. Salamat po ulit. Maraming salamat po. Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa mama ko dahil hindi niya kami iniwan ng anak ko, lalo na noong mga panahong kailangan namin siya. At magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang suporta at pagmamahal niya sa amin kahit na narito na kami sa India. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nangyari sa amin ng Indian National na nagyaya sa aking magpakasal noon at nagsabi na hindi niya ako matatanggap dahil may anak ako sa ibang lalaki, ay siya pa rin naman ang napangasawa ko. Hindi niya rin kasi ako natiis at gusto niya na makipagbalikan sa akin. Pero hindi naman magkaibigan ang turingan namin sa isa't isa, doon niya pinagtapat na gusto niya pa rin akong mapangasawa. Tapos nagpunta siya noon sa Pilipinas nang bumalik na ang operasyon ng mga eroplano. Pinakilala ko siya kay mama at sa anak ko at masaya ako dahil naka-close niya kaagad ang 2 taon na malapit sa puso ko. Lumipas ang 1 taon ay pumayag na ako magpakasal sa kanya doon sa India nang ako naman ang bumisita sa bansa nila para makilala ang kanyang pamilya at nagkaroon kami ng 1 anak na dito ko sa Pilipinas isinilang. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga kaming nag-migrate sa India kasama ang buong pamilya ko. Si mama naman ay dumadalaw-dalaw sa akin dito kaya hindi ko nararamdaman na malayo kami sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay nagpapasalamat ako ng husto sa may kapal dahil binigay niya ang isang matino, responsable, malumanay, magsalita at hindi nananakit na lalaki.
Bukod doon ay mabuting ama rin siya sa aming mga anak. Masasabi ko na kahit masakit ang pinagdaanan ko noong araw sa dati kong kinakasama, ay maligaya naman ang aking puso ngayon na natupad na ang mga pangarap ko magkaroon ng pamilyang magmamahal at mamamayani ang pagmamahal sa bawat isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang kwento ng buhay ko. More power and God bless po sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Raquel. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.